Pero para sa akin, ito ang pinakamagaling magpaliwanag sa mga politikang topics. Yan, no? Secretary Ronald Llamas in the house. Hi, Sec! Magandang umaga, Alvin. No? Salamat naman sa iyong magandang introduction. Oh, siyempre. Sure, if I deserve it. Siyempre marami na naman kukontra. Personal ko yung naranasan. Bakit ba? Para sa akin, ikaw ang pinakamagaling. Magpaliwanag. Pag may politika, yung alam mo yun, yung may yung arok, yung carry, yung kayang sabayan ng ordinaryong mamamayan. Secretary, anong basa mo? Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagka-presidente sa 2028. Well, una, hindi naman siya bago. Nagsabi na siya a couple of times before, a year ago, more than a year ago, na siya ay interesadong tumakbo sa 2028. Isa sa dahilan yan kung bakit mataas yung kanyang survey. Dahil siya pa lang ang nagpapakilala. Ngayon, finormalize na yun. Medyo calculated yung timing. Dahil kahapon ay dapat umakyat na sa Rules Committee yung impeachment niya. Yung tatlong articles of impeachment. So, malinaw na fine-frame niya yung kanyang pagtakbo batay dyan sa impeachment na malamang ay mangyari sa Kongreso. So, framing yan eh. Ang framing niya ay, kaya siya ini-impeach, ay siya ay kandidato for president. Yun yung una. No? Yung ganong klaseng framing. Ikalawa ay dahil sa kanyang pag-announce, at siya ay, for now, ay number 1 sa mga survey, ikalawa ay magandang oportunidad ito para yung mga politiko natin, especially mga kongresista, ay kausapin na siya. Kausapin na siya ay medyo magdalawa o tatlong isip para pumirma dito sa kanyang impeachment. No? So, ibig sabihin parang babala ito, parang warning ito, Sec? Yes, sa mga congressman at mga mambabatas. Na parang, sige. Warning at negosasyon. Na sumama na kayo sa akin. Huwag kayong pumirma dyan sa impeachment. Tatakbo akong presidente at kung ako ay manalo, ay delikado ang inyong posisyon. Katlo ay, katulad ng sinabi ko kanina, makakatulong ito para magkaroon siya ng bump sa survey na finormalize na niya yung kanyang pagtakbo. So malamang yung susunod na survey, inaasahan niya na siya ay magkakaroon ng bump, no, dito. Dahil alam naman niya ng mga survey firms ikaw ay magkakaroon ng pagtaas o bump kung i-announce mo na ikaw ay tatakbo. No? So yun yung tatlong dahilan. Tingin ko in terms of framing para dito sa kanyang kandidatura. So yan ba'y magkakaroon ng epekto sa mga mambabatas naman, sa mga congressmen specifically, para hindi magtagumpay ang impeachment laban sa kanya? Posible dahil just a few months ago ay may mga tao na siya na kumakausap sa mga kongresista na all is forgiven, all is forgotten. Yung inyong mga banat sa akin nitong nakaraang mga taon, especially last year, yung pagpirma nyo sa impeachment last year, marami yun Alvin, mga 260 yung pumirma, ay makakalimutan ko na at forgiven na yan kung hindi kayo pipirma sa impeachment ngayon. Oh. So may ganong hugot. Sinong emisaryo niya? Well, kung sino-sinong mga galing sa mga isang religious group, no? At syempre, yung kanyang mga usual suspects, yung mga minions niya na kumakausap dito sa mga kongresista at saka sa mga politiko. Pero syempre, dahil 2.5 years pa yung gobyerno, sila naman yung may counter pressure dito sa mga kongresista. No? Kahit sabihin natin na, for example, may separation yung executive at saka yung kongreso, dalawang co-equal bodies, in the real world, may pressure yon na ituloy ang impeachment. Lalo na, sinabi nga ni Secretary Claire Castro, Undersecretary Claire Castro, na
panito na wala nang intensyon yung presidente na hadlangan ang impeachment. Medyo political statement yon, sinabi niya last year. Opo. So sa anong basa mo? Matutuloy pa rin yung mai-impeach pa ulit siya sa House o mukhang malabo na with the announcement yesterday? Well, tingin ko sa Justice Committee papasayan in form and substance itong impeachment ni Vice President Sara. Tingin ko sa plenary, Kongreso, may tsansa na yan ay pumasa. Hindi yung 260 na pumirma last year, pero yung 1/3, yung 105, 106, tingin ko yun ay kayang maabot. At doon siya kinakabahan. Kaya finiframe niya ito, dinidikit niya sa impeachment. At ikatlo, sa Senado, tingin ko doon yung major battle. Dahil doon kasi kinakailangan 2/3 eh. Yeah. Kaya tingin ko doon medyo intense ang negosasyon. Ang sinasabi ng mga senador ay walang kinalaman yung dynamics sa Senado dito sa impeachment, no? Pero in the real world, again, ay medyo hindi totoo 'yon, no? Halimbawa, posible na mga miyembro ng minority ay kinakausap na para dyan sa impeachment, no? Siyempre, quid pro quo yan. Ano ba ang iyong pressure point? Ano ba ang iyong gusto? Kaya magugulat ka, medyo in spite dun sa napakaraming expose, napakaraming testigo, napakaraming state witness, laban sa mga ilang senador, ay parang wala pang nangyayari doon sa mga kaso nila. Parang tahimik yung mga senador na yan, no? Na dati ay ang laki ng possibility na makasuhan. Oo. Hindi ako magugulat na yan ay bahagi ng negosasyon para sa impeachment. Dahil kailangan ng at least 16 Yeah. na senador para bumoto sa impeachment. Okay. Doon yung magiging major battle dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. One last, dun sa mga kukontra kay Vice President Sara Duterte sa 2028, dapat na ba silang magdeklara din kagaya ng ginawa ni Duterte o walang magdideklara dahil walang ready? Walang babangga sa kanya walang babangga sa pader, Secretary. Well, ang tingin ko within the year, sooner or later, may magdedeklara. Okay. Halimbawa, dun sa kampo ng mga Pinklawan, nag-uusap yung mga posibleng tumakbo bilang presidente. Halimbawa, si Senator Risa Hontiveros, na nagsabi na siya ay open kung siya ay mapipili, si Senator Bam Aquino, at si Mayor, former Vice President Leni Robredo, na nagsabi na hindi siya interesadong tumakbo. Tingin ko, umiikot yung possibility dyan sa tatlo. Sa gobyerno naman, ay nag-announce na rin na open siya, si Secretary John Vic Remulla, at medyo may mga nagtutulak din kay MMDA General Manager, General Torre, at meron din nagpo-float ng pangalan ni Secretary Vince Dizon as a possible. So sa kampo ng gobyerno, may mga may mga possible din. At syempre, yung mga independent, yung mga tulpo, ay pinag-iisipan din yan. No? Tingin ko si Raffy Tulfo ay 100% tatakbong senador, nating hire. Si Erwin Tulfo, na kahit matalo o manalo ay senador pa rin, tingin ko pinag-iisipan ang isang higher position. So yan yung lay of the land. Pero again, Alvin, may possibility na from out of nowhere, may sumulpot na Black Swan or Dark Horse within the year. Huwag mong kalimutan, yung mga kandidato katulad ni Miriam Defensor Santiago, si Duterte, si Digong mismo, si President Pinoy, lahat yan ay sumulpot mga less than a year before the election. At maganda yung showing. Halimbawa ni Miriam Defensor, muntik nang manalo. Number 2, si Digong at saka si Pinoy nanalo.
Mga kwan yan, mga dark horse yan. So may possibility na katulad nila, may sumulpot. Oo po. So marami pa palang posibilidad, ano? So hindi naman totoo na invincible. Oh, so kumbaga sabi ng mga supporter niya, wala na. Wala na kami ng maghaharing uri pagdating ng 2028. Tapos na boxing. Tapos ng boxing. Hindi naman ganoon. Uy, nandiyan pala si Doris. Good morning! Kaka-breakfast lang eh. Mag-almusal na. Oh. Tingin ko, halimbawa, si Vice President Binay, nung second half ng kanyang term as Vice President, mas mataas pa siya kay Sara. No? Hanggang sa dulo ng 2015, no, ay siya pa rin yung pinakamataas. Pero nung nagsimula na yung 2016, nagsimula na siya mag-unravel at lampasan ni Digong. So, hindi kasiguraduhan yan eh. Lalo na kung matuloy ang impeachment, hindi natin alam kung ano yung lalabas ng mga ebidensya. Halimbawa, yung kanyang bank account na posibleng mabuksan in relation sa plunder case niya sa ombudsman, at saka yung in relation sa impeachment, ay pwedeng maging game changer. No, so marami pang pwedeng mangyari, Doris at saka Alvin, Okay. na pwedeng tamaan yung kanyang high ratings for now. Okay. Sige, hanggang dyan muna tayo, Sek. Mabuhay ka. Mabuhay si Ronald Llamas. Salamat, Alvin, Doris. Maraming Happy salamat. Thank you. Mabuhay ka si former Secretary Ronald Llamas na isang batikang political heckler